Hello and welcome to the podcast. I'm Angel J. Buensuceso and you're currently listening to Angel J Podcast. And before we start, I would like to thank our sponsor. Thank you, Milo Espero, for the sound card that we're using. Keep it up. And thank you for the Faith Baptist Church of Kawit for the place. Faith Baptist Church of Kawit is a fundamental Baptist church who believe that salvation is in Christ by faith alone. For more information, visit Faith Baptist Church of Kawit on Facebook. And tonight, welcome to the podcast. I'm here with Pastor Raymond Masa. Hello po, Pastor. Good evening, Brother Angel. So, finally na nagawa din natin tong podcast na to. Ang tagal natin, pinag-usapan lang. Pero ngayon pa lang natuloy, last year pa. Inabot ng isang taon, ano? So, ayun. So, pagpasensyahan nyo na kami kung medyo awkward pa dahil this is the first time. So, ayun. Our topic for tonight will be Christian dating. Yes. Apo, Christian dating. Alright. So, saan po tayo mag-uumpisa, Pastor? Sige po. You're married, di ba po, Pastor? Yes, yes. How long have you been married? This coming February 26 years. 26 years. Parang 24 years old. So, how's the marriage po, Pastor? Sa pag-aasawa, pag yan po ay nakasandal in biblical way at sa Panginoon ay siguradong matibay at masaya ang buhay may asawa. I agree on that. Pastor, so 26 years na kayong kasal this February 20. Ilan taon na po kayo? 45. 45. So, if you would do the math, maaga kayo nag-asawa. Mga 19. 19. So, I think that's bata pa yun, ano po? Sa standards ngayon. Kung sa edad, sa lalaki, bata pa. Bata pa. Bata pa. Pero, ngayon, pero I think iba naman yung standards dati, ano po, Pastor? Kasi noon, sa pag-asawa actually, nung hindi naman sabing unang panahon, kasi pag sinabi natin unang panahon, parang sobrang tanda naman natin. What I mean, pag sa lalaki kasi, parang standard na pwede na mag-asawa is 21. At sa babae, 18. Kaya kung sa standard na yon, ako 19, medyo napaaga ng konti. Malapit-lapit na rin. Sa bagay, ang tatay ko po, Pastor, 21 yata siya nung nag-asawa or 20. So, ayun, ganun din. So anyway, yun nga, we're gonna talk about Christian dating. Gaano kaiba yung mga panliligaw? Kasi pag sinabing dating, mga panliligaw, ano po? Yes, pairing. So, ano po ba yung pinagkaiba dati sa dating ngayon? Ikwento niyo po kung yung kumbaga patakaran dati. Sa panahon namin noon, mga 90s, 90s. usong-uso pa yung ligawan, lalo na wala pang cellphone noon. So, kung medyo malayo ang nililigawan mo, so kailangan mong sumulat at ihulog sa post office. So, sa mga sulat na yon, para mas ma-appreciate ng nililigawan mo ang mga sulat na pinapadala mo, bumibili pa kami ng stationery paper. Iba't ibang amoy yun. Inaamoy mo bago mo kung ano ang mas maganda para sa'yo. And then, syempre, pag inulog mo sa post office noon, hindi naman basta-basta agad makakarating. Kaya, depende sa budget mo. Dahil yung sulat noon, may mga wrong special, ordinary, express. Kung wala kang budget, kung ordinary lang, hindi medyo matagal-tagal ng konti matanggap ng nililigawan mo. Pero, anoon kasi ang panliligaw compare sa ngayon, ay medyo hindi natin masabing mabilis mo lang agad mapasagot ang mga babae noon. Kasi nandun pa rin yung pag-iingat. At in 90s kasi parang hindi pa naman limot ng mga Pilipino ang ating mga kinagawian, mga kultura. Kaya medyo nakaka-excite ang manligaw noon.
Kung titingnan natin at sa mga nakikita ngayon natin sa mga kabataan. Definitely communication has improved a lot. Ngayon kasi text na lang. Ano po. Pero, Pastor, ilan ba yung naging girlfriend nyo? Since we're talking about dating, ilan ba yung naging girlfriend nyo bago ang asawa nyo ngayon? Marami akong naging girlfriend. Start lalo na ng high school ako. Tapos maliban sa school, may mga girlfriend ako sa school. Maliban doon, sa mga camp, siyempre pag sa Baptist, may mga ron tayong summer camp. Meron po. So, nakikipag-fellowship tayo sa ibang churches. So, nagkakaroon po tayo ng mga crush doon. Kaya, nahantong din sa ligawan at nagiging nobya mo. Pero, ang mga bagay na yon pero noon nung nangliligaw kami as a Christian, naalala ko pa noon, may mga ron ako nililigawan ang lalayo ng bahay, may mga rong medyo sabihin na natin, nakatira sa bundok. Kaya minsan may mga panahong manliligaw ako, inaabot ako ng 2 araw bago makauwi. Kasi nga... Doon kayo natutulog sa bahay? Hindi ako natutulog sa bahay ng mismo ng nililigawan ko dahil pinagbabawal nga yan noon. So may maroon akong mga friends din na mga ka-churchmate nila na lalaki. So doon ako natutulog. Kaya hindi ka pwede kasing manligaw na kinapunan o uwi ka dahil wala nga sasakyan noon sa probinsya. Kaya kailangan mo magpaumaga talaga. Kaya noon ang panliligaw hindi basta-basta. Kasi kailangan mo talagang kung gusto mo talagang makita, talagang sasadyain mo. Unlike ngayon na may cellphone, pwede kang ma-video call, pwede kang tumawag. Noon wala. Talaga ang means of communication noon, sulat or either, puntahan mo talaga. Personal. Kaya medyo matrabaho ang panliligaw noon compare sa ngayon. So when I ask about the numbers, sabi niyo marami. Gaano karami? Hindi mabibilang sa kamay. Daliri sa kamay. Hindi naman. Pero, mga nasa 10 rin siguro. 10. Pero lahat halos natatandaan ko ang aking naging girlfriend ay hindi ko lang alam kung nagkataon. Kasi hindi naman ako namimili ng pangalan. Pero halos naging girlfriend ko ay nagsisimula sa letter J. Kaya nga si Mrs. Josephine. May mga girlfriend ako noon na ang pangalan mga Jade, mga ganon. Jade. Pero halos ay J. Ang dami pala. Chick boy pala to si Pastor. So, tawag dito, tama-tama na yun ang topic natin. But in terms of experience, napakadami nyo pala. So, ayun. Nabanggit nyo, Pastor, na bata pa lang Christian na kayo. Yes. So, definitely sa camp, marami kang mamimit. And I do remember the time na nag-camp kami. Definitely talaga, uy, crush ko yun. Ay, kunin ko yung number. Dati. So, I think it's part of growing up. Tama. Part of growing up. So, ayun. Yung panliligaw, dati, may masasabi nyo ba talaga na sobrang iba na yung panahon natin ngayon? Sa aking nakikita, kung ikukumpara noon, sobrang layo na. Kasi kung ibalik pa talaga natin sa sinauna, ayon sa kwento ng mga magulang natin, mga lola natin, kasi nakaabot naman ako noon ng mga lolo pa namin. Naririnig ko sa kanilang usapan, lalong-lalo na pag may manakikita silang nanliligaw ng mga kabataan. Kasi syempre, natutrobak po nila yung mga kanilang panliligaw noon. Naririnig ko na noon, pag nanliligaw, hindi pwedeng hawakan ng kamay ng babae. Tapos, pag nanliligaw ka noon sa babae, talagang sasadya ka muna sa bahay nila para magpaalam sa magulang. So, kung hindi papayag ang magulang, so medyo malabo ka na roon. Kasi kailangan ng ligawan na sa bahay. At kailangan mo kung talagang nais o halimbawa talagang gustong-gusto mo ang babae noon at gusto mo talagang mapakasalan, may mga ron pa nga tayong naririnig na talagang kailangan mong magserbisyo, magsibak ng kahoy. Hindi ko naman nakita pero sabi ng mga lolo ko, kailangan mo daw magsibak ng kahoy, mag-igib para mapatunayan lang na talagang sincero ka sa anak nila. Pero sa ngayon,
Iba na kasi sa ngayon eh. Ang pinakamalala sa ngayon, mga kabataan, mas madalas nagliligawan sa labas ng bahay. Kaya, hindi nga alam ng magulang na ang kanilang mga anak ay mayroong mga karelasyon sa labas. At baliktad noon ang panliligaw, pupunta ka sa bahay. Ngayon, ang mga lalaki naman, ihatid yung babae papunta sa bahay, pero hindi darating sa bahay yun. Malayo pa sa bahay, babalik na kasi nga takot sa magulang. So medyo, kung titingnan natin, layo ng pinagkaiba, lalong-lalo na kung pag-uusapan natin is kultura talaga, kaugaliang Pilipino, ang layo. Yes. I think that's very true. And one of my experiences, kasi growing up, hindi naman ako ganito na malakas yung dating ba, or hindi ako sanay na makipag-usap talaga. Ngayon na lang kasi napapractice sa ministry and sa church. So that's one of that I'm thankful for. So growing up, napaka mahiyain ko. Hindi ako marunong kumausap, especially ng babae. So when I was in high school, wala eh. Wala talaga. And then nag-college ako, wala pa rin, mahiyain pa rin. Until such time na nauuso na yung smartphone. So I downloaded a dating app. So uso ng Tinder eh. So yung dating app, gawa ka ng profile mo, parang social media, parang Facebook, upload ka ng picture mo, and then para siyang mga baraha na magsa-swipe ka. Pag maganda yung babae, bet mo yung babae, swipe right. Siyempre, swipe right ako. Until mga 2014 yun eh. So, sa madaling sabi, naging desperado ako. Kasi walang nagkakagusto sa akin. Meron naman, pero hindi ko bet. Ganon. So, syempre gusto ko maganda, gusto ko may pagmamalaki sa tropa, ganon. So, I tried the dating app and wala naman ako na-meet. And then, nag-try ulit ako nito recently lang. Nung pandemic, nung lockdown, dami nating time sa bahay. I'm really bored, so nag-download ulit ako. And this time, ba ngayon yun? Meron pa rin po. Okay. Nang time ng 2004, wala akong na-meet dahil unang-una, estudyante pa lang ako. Sino makikipag-meet sa estudyante, di ba? Tama. So, ayun. And siguro, saglit lang ako swipe kasi wala din makachat sa akin kasi, hindi ako cute nun eh. Pero ang nalaman ko, hindi mo kailangan na itsura para masagot yung babae. Kailangan mo sense of humor. Tama. I think 80%, 20% lang. So anyway, go back to my story. So ayun nga, nung pandemic, nag-download ako ng app. And then this time, syempre, professional na ako. May motor. So sa madaling sabi, marami akong nakachat and may na-meet ako. Pero 2 din yata o 3. And yun ligawan, I have tried. As a Christian, syempre, so sa madaling sabi mo na pala, syempre wala namang nangyaring kababalaghan. And cause, syempre, pinapangalagaan ko din yung testimony ko. Pero, yun nga. I've tried asking them na pupunta ako sa bahay nyo. I would, doon tayo mag-usap, doon tayo magligawan ba, ganon. And siguro 3 out of 3 ayaw nila. Okay, Ayaw nila. And that's, kung isipin mo naman, sa bagay, siguro pinapangalagaan din nila na hindi kita kilala, bakit kita papapasukin sa amin. Pero, di ba, nag-meet kami eh. Okay. And mas better sana kung sa bahay, di ba? Tama. And yun, and what I notice is that madali kang may makausap or madali kang may makalink. Ganon din kabilis kapag ayaw na nila. It's like wala namang kumbaga wala ka pa namang nagagawang very very foul, pero ayaw na sila siguro. There are a lot of options. So, ayun, pagdating sa ligawan, siguro mas madali ngayon dahil nga hindi ka nalalabas. Di ba? May meet ka na. So, ayun. And I think that's one of the differences na rin. Yun nga, kasi di ba kanina sabi ko nga,
pag nanligaw kami noon, parang talagang requirements ng mga babae, pumunta ka sa bahay. So sa narinig ko naman sa'yo, dahil nga kino-compare natin yung nung una at saka sa ngayon, kaya nga hindi nga lang talagang nagkaroon ng diferensya, nagkabaliktad na nga. Po. Kasi, and ano yun po, 3 out of 3, talagang hindi ako papayag isa lang. Try ko din isa pa. Hindi ganun pa rin. O sige ba, 3? Para tiebreaker ba? 3 out of 3, ayaw talaga nila. So, ibig sabihin talaga, parang kung titingnan natin ngayon, mga babaeng Pilipina, parang para sa kanila, ang ligawan ay hindi na kailangan tulad noon na talagang pupuntahan sila sa bahay. At the same time, parang mapapansin din natin doon, siguro, tama naman sinabi mo, yung protection. Or either pangalawa, baka takot lang silang ma-meet ng magulang nila ang nanliligaw sa kanila. Siguro. Pero kung advantage, mas maganda yung noon. Kasi bago manligaw ang lalaki, pupunta siya sa bahay ng babae at ipaalam sa magulang. Kaya kung security, pag-uusapan, mas secure yung noon kasi alam ng magulang kung sino ang lalaki na manliligaw sa kanyang anak. Unlike ngayon, na ayaw nga nilang papuntahin ka sa bahay. And I do believe they still exist naman yung mga magaganda yung mga old practices ba. Kumbaga sa term natin ngayon is dalagang Filipina, na literal. Meron pa naman. Meron pa naman. Pero you would not meet them in the app. Tama. Kasi pag sa app, pag mga sabihin na natin na sa mga formal talaga na mga, hindi ko naman sinasabi na hindi sila formal. What I mean, yung mga nais talaga nilang ang I mean ko na formal na talagang ma-meet. Kaya pag mga talagang hanapin natin talaga yung magpapaligaw ng maayos sa bahay, hindi talaga sila pa magpo-post sa mga app. Sa mga app na ganun. Definitely. And I think sir, one of the problem na kinakaharap ng Christian families or Christian teen is that they are afraid to talk to their parents about their relationship. Tama. Especially for example, in our household, we don't talk about relationship. Okay. I mean, hindi naman sa never namin napag-usapan. Napag-usapan, tinatanong, laki ba wala ka pang girlfriend? Ganito, ganun. Ano nangyari? Kumbaga, kamusta ba yung kamusta yung ganito? Kamusta yung ganun? So, hindi talaga, hindi practice ba ng majority na napag-usapan yung mga ganung bagay? Kasi una-una, it's uncomfortable, di ba? Okay. And, ayun. So, the struggle is there. Kapag Christian ka, or kahit hindi ka nga Christian, you rarely talk about your parents, about your relationships. Yun nga kasi, totoo nga naman. Kasi kahit mga Kristiyanong babae ngayon, actually, para sa akin, kung bakit marami rin mga kabataan ngayon na nahiya na tanungin ng magulang o ipakilala sa magulang ang kanilang mga girlfriend or boyfriend. Isa rin sa mga nakita ko na meron ding kakulangan ang mga magulang. Kasi dapat bilang magulang, wag po dapat silang mahiya na turuan din ng kanilang mga anak. Kasi alam mo naman yung kung mayroon kang lalaking anak, magbibinatay yan. Mga dalaga, ang mga babae, mga anak, magdadalaga yan. So, kailangan na bago po sila magkaroon ng mga relasyon o magpaligaw, mas maganda na naturuan mo rin sila at na buksan mo sa kanila. Madalas kasi sa mga magulang, pagdating kasi sa love life, parang ayaw nila makialam sa kanilang mga anak. Kaya nga, madalas ang pagkaintindi ng mga kabataan sa love life is private. Na kahit ang magulang hindi dapat malaman. Actually, dapat ang magulang ay siya mismong gumagabay, nagbibigay ng advice, mga ideya kung sino ba ang dapat na manligaw o anong uri o klase ng tao ang dapat pinapansin o pinagtutuunan ng panahon. Dapat po, no ba? Tama. Dapat ang parents. Ang parents. Ngayon, struggle sa parents is kung hindi sila nakapag-build ng relationship sa mga anak nila, it will never happen.
Yun nga, yun ang mangyayari. Kasi tulad sa akin, for example, may dalaga akong anak. Mayroon na rin akong anak na binata, ang panganay ko. Pero, nagbibinata yung anak kong lalaki, nagdadalaga yung anak kong babae. Kahit pabiro, tinatanong ko, may nanliligaw ba sa'yo? May crush ka ba? Siyempre, nahiya sila pag tinatanong kong ganun. Pero pinapaintindi ko sila na sa kanila na sabi ko, bakit ko yan tinatanong? Kasi kailangan kong malaman. Nang sa ganun, kung mayroon man, kailangan makilala ko agad. Pero, mayroon naman akong bawi na sa edad nyo, siguro hindi pa dapat. At least alam ng bata na ay hindi pa naman pala talaga need. Kasi sa ngayon, pagdating kasi sa relasyon, parang huli ka sa huli ka sa uso pag wala kang karelasyon. Tama, di ba? Tapos, ito pang malala. Kung isa lang, mahina ka. Dapat sabay-sabay yun, marami. Tama. Kaya yun po nga medyo nawala sa atin at hindi nababantayan. Kasi feeling kasi ng mga kabataan, yung ang pakikipagrelasyon, akala nila kasi normal lang yan, laro lang yan, na actually hindi eh. Kasi hindi po siya basta-basta. Ang mga bagay na yan, dapat yan siniseryoso. So kaya nga, tama po yan sa mga Christian ngayon. So kung meron siguro yung mga nanonood sa atin na mga hindi na ituro sa kanilang mga sambahan, baka sabihin na, ay hindi siguro, karapatan naman ng bawat isa, privacy naman yan ng bawat isa, mamili. Kasi sa ating mga Christian kasi, tinuturo sa mga youth natin, lalo na sa paghanap ng kapartner or karelasyon, ay ang dapat same faith. Same faith. Kasi magiging factor yan eh. For example, hindi kayo pareho pananampalataya. So tanda natin na isa sa mga nagbi-build up ng magandang relationship, lalo na pag nag-asawa kayo, is yung spiritual. So ngayon kung hindi pareho ang inyong pananampalataya, maari. At maraming nangyari na naghiwalay nga dahil nga lang sa religion nila, hindi sila nagkakaintindihan sa pananampalataya nila. Kaya talagang may authority ang Bible. In 2 Corinthians chapter 6 verse 14, 'di ba sinabi nga ni Paul sabi nga ni Paul, be not unequally yoked together with the unbeliever. So kailangan ang piliin mo same faith mo. Yes. Kasi ibabayin kayo niyan ng faith. Kasi ang una sa lahat, pag sinabi kasing spiritual matters, nire-respect ng tao yan. Kumbaga, pinakamataas na respeto, nandun lagi sa spiritual pagpatungkol sa Diyos. So, kung same faith, siguro magkakaproblema man, pero mas madali siguro ma-handle, mas madali mapag-usapan, dahil meron kayong same faith. Opo. Yes. So, isa sa mga unang payo nyo, di ba po, is kung maghahanap ng partner or ng boyfriend, girlfriend, which is dapat ang purpose, marriage, di ba po? Tama. Dapat same faith unang-una. Now, Pastor, I know na nung yung wife nyo ngayon, hindi kayo same faith before, di ba? Yes. So, can you tell us about that? Kami kasi ni Mrs., nung nakita kami. So, nung nagkita kami ni Mrs. noon, totoo hindi kami same faith. So, nakasal kami, hindi kami same faith. Baptist ako, Christian. Si Mrs. naman ay INC, sabihin na natin, para maintindihan ng mga viewers. Yes, so, ang layo ng aming pananampalataya. So, ngayon, nung ang nangyari kasi, nagbakasyon kami sa probinsya, sinama ko siya, pinayagan naman ako ng kanyang magulang, at saka niya, that time wala na silang ama, bali ang tumatayong ama, ang kanyang kapatid, kuya niya, pumayag naman. So sa ating mga Baptist, hindi talaga pwede magsama ang lalaki at babae na hindi kasal. Kasi sa Biblia, tinuturing niya na, lalo na pag nagkakaroon na kayo ng sexual relationship. So, sa Biblia, tinuturing yung fornication.
So, ang tatay ko noon, isa siya sa mga leaders ng church. So, sabi niya sa akin, hindi pwede yan. So, kung gusto mo, ang girlfriend mo, iwalay mo. Pero, dapat magpakasal kayo kung talagang seryoso lang naman kayo. So, ngayon, to make the story short, tinrabaho ng tatay ko, magulang namin, pumayag naman ang kanyang magulang at yung kanyang mga kapatid niya, kinasal kami ngayon dun sa Bacolod, sa probinsya namin. So, yung una talagang naging away namin, yun nga, yung faith. Yung faith. Kaya doon ko nakita na mayroon nga talagang authority ang Bible na magsabi na wag magsama o wag manligaw sa hindi mo pareho ang pananampalataya. Kasi unang naging away talaga namin ni Mrs. pananampalataya eh. So, INC po sila, buong pamilya? Hindi. Sila Mrs. kasi iba-iba silang religion sa family nila. Okay. So, yun doon ko yan napansin na ang pananampalataya sa pagsasama ay magiging dahilan din. Kaya mas maganda, payo ko lang sa mga viewers, mas mabuti kapananampalataya mo. Ang maligawan mo o plano mong mapangasawa. Kasi tama nga naman. Sabi ko nga sa ngayon, parang ang pakikipagrelasyon parang nagko-collect lang ang mga kabataan. Actually kasi pag Bible ang pag-uusapan natin, Opo. ang mga lalaki noon magpapasya, yan sila manliligaw sa isang babae. Kasing plano nga nila, gusto na nilang mamuhay o gusto na nilang magkaroon ng pamilya. Ang faktor talaga, ang isa talagang faktor noon o isang bagay na tumutulak sa lalaki na manligaw ay gusto niya magpamilya. Magpamilya. Kaya pag nanligaw yan siya sa isang babae, seryoso yan at alam niya ng babae na gusto niya magpamilya. Unlike kasi ngayon, parang experiment lang. Para padamihan. sa kanila, damihan natin, nang sa ganun, ma-experience natin kung ano talaga ang tunay na pag-ibig. Kaya nga, hindi siya magiging maganda ang result, lalong-lalo na sa pag-asawa. Kasi una sa lahat, contaminated ka na ng iba't ibang, sabihin natin, iba't ibang mangingibig, iba't ibang attitude. So ngayon, magiging struggle mo rin yan pagdating ng pag-aasawa nyo. Maraming comparison, Parang marami kayong i-compare sa isa't isa dahil ngayon, bakit magiging magulo ang buhay? Kasi magko-comparean kayo ng mga naging karelasyon nyo noon. Yung dati ko, binibigyan ako ng pera, ganun. Di ba? Yung parang sasabihin, yung dati kong boyfriend, kahit awayin ko siya o tatampo ako, hindi niya ako ginagantian. Ikaw, hindi pa nga ako halos nagsasalita, galit. Yung parang ganun. Unlike kasi kung napangasawa mo, okay na pangasawa mo, ay siya lang talagang niligawan mo. Pero, what I mean, pag sinabi namang nanliligaw kasing lalaki na gusto mag-asawa, seryoso talaga yon. Kaya nga may mga ron ako napanood, di ba, nagkwentuhan tayo nung una. Patungkol naman yun sa mga, isa po siyang Palestino, tapos yung kanyang nanay is Pilipina. Kaya kino-compare niya rin yung mga Pilipino kumpara sa mga Arab people. Kasi nga sa Arab people, mga lalaki doon, bago daw sila magplano na magpamilya, naglalaan sila ng 3 taon o pataas para makapagtrabaho, makapag-ipon, makapagpagawa ng bahay, makapagpundar. Kaya sabi niya nga magkakaroon ka nga ng magandang asawa pag nakita mo may magandang kotse ka talaga So, ibig sabihin yung preparation. Pero sabi ko nga, kung titingnan natin noon, yung sinasabi noon na panood ko din sa YouTube, wala namang pinagkaiba sa mga magulang o mga lolo't lola natin noon. Kasi noon, sila ganun din naghahanda. May mga taga-bundok na talagang naghahanda sila ng mga lupain nila para sa pag-asawa. So, yun ang mga malalayo kumpara sa ngayon. Opo. Ngayon, very accepted na yung live-in muna bago kasal. Ano po? Yun. Isa din yun. May mga parang
Okay, try muna natin kung compatible tayo. But before, it was, konti lang yung gumagawa nun, no? Because it's a disgrace. Kasi, sa Biblia at sa kahit sa paniniwala ng mga unang Pilipino, ang pagsama na hindi kasal, parang walang biyaya eh. Unang Pilipino, Sir, Pastor, what do you mean unang Pilipino? Gaano katagal? Yung mga sabihin na natin, mga early 60s, 70s. Early 60s and 70s. Those were the times na malagong-malago ang Catholic, hindi ba po? Tama. Pero hindi naman, sabihin natin, hindi naman, ang katuruan yun, hindi naman talaga sinasabi natin na galing yun sa Katolisismo. Dahil ang mas nauna ang Biblia kaysa Katolisismo na napunta sa Pilipinas. Pero kaya nga, sinabi nga ng Biblia na bawal magsama ang hindi kasal. Kasi nga, makakomit sila ng fornication. Kaya nga, kahit sa mga Hodeo, di ba, alam naman natin, sa kultura ng Hodeo, pag hindi nga lang sama pag nabalitaan nga lang o napatunayan na ang isang lalaki ay ginalaw niyang babae na hindi pa sila kasal. Papatawan ka nga ng kaparusahang kamatayan noon. Nalala po natin kay Joseph, di ba? Di ba, sa Bible. Nung nalaman niya ngang buntis si Maria gusto niya ngang tumakas. Dahil ayaw niya nga na magiging public example sila. Mapahiya sila at mapatay sila. Kaya nga lang, nalaman niya nga na hindi naman na-disgrasya si Maria o kaninong lalaki, yun pala plano ng Diyos. So doon pala makikita natin na talagang pinagbabawal ang pagsama na hindi kasal o kaya ang paggalaw ng babae na hindi kasal kasi nga kasalanan. Totoo. And it really is your belief, diba? Everything will fall down on what you believed in. Tama. For some, it's not sin. For some, it is. So, pero as Christians, that's what we believe. Tama. So, balik po tayo, Pastor, dun sa topic natin na the struggle now na yung anak is hindi niya feel mag-share sa kanyang parents. Okay. So, ano yung mga paraan na pwedeng gawin ng parents para maging close sila or mag-share yung mga anak nila sa kanila? Yun nga kasi marami kasi mga magulang na lumalaki ang kanilang mga anak na ang pinoprovide nila madalas ay ang mga pangangailangan lang na material. Para kasi sa kanila, mapag-aral nila ng mabuti, mabigyan nila ng mga gamit o ano mga hiling, ay para sa kanila na punuan na nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Pero, ang mahalaga kasi hindi yung material Dapat maturuan, makondisyon ang mga bata, lalong-lalo na patungkol sa pamumuhay o sa pag-aasawa. Kaya kailangan may role doon ang magulang. So ngayon, tulad yan sa mga tatay, sa Pilipino kasi pag tatay ka, talagang dating mo sa anak mong lalaki, macho-macho ka Yung kailangan, katakutan ka niya. Parang boses mo palang marinig niya, talagang takot na siya. Pero hindi siya advantage. Kasi dapat bilang ama, mas maganda kasi na kung nilalambing mo siya mula ng maliit, kahit binata na siya, dapat mayroon kayong bonding time na ganun. Na nagkakaedad yung anak mo, pero hindi niya nakakalimutan yung pagkaama at bilang yung pagkaanak niya sa kanyang ama. Madalas kasi parang malayo na ang gap Yung parang ang bata lumalaki na lang na wala ng advices, tapos wala na rin panahon ang mga parents, lalo na pag busy sa trabaho. Kaya mga bata, minsan lumalaki, doon na lang sila nagbe-base ng kanilang mga idea sa telebisyon, sa mga gadgets, sa internet. So doon na lang sila manunood. Kaya kung ano masasagap nila mga paniniwala at kultura. Yun ang mga problema sa atin. The influence. So bilang parents, dapat kino-cultivate rin nila yung personal relationship nila.
Of course, kasi dapat magulang, halimbawa, kung ang magulang, lalong-lalo naman, napakaganda ng pagsasama nila bilang mag-asawa, dapat huwag silang mahiya na i-share yun sa kanilang mga anak. Mas maganda nga, tulad sa mga anak ko, alam nila yan, ang mga love story namin ni mama nila. Kinukwento namin kung paano kami nagkita, paano kami nag-away, paano kami nagligawan, paano nangyari before kami nakasal, ano ba yung mga suspense na mga talagang parang pakiramdam, hindi matuloy. Kinukwento namin sa mga anak namin. Kaya alam na mga anak namin kung ano nangyari sa aming dalawa bago kami nakasal. So alam nila, kaya may idea sila kung sino rin pipiliin nila. Kaya kinikwento namin, kinakausap namin na dapat pag nag-asawa kayo, hanapin nyo ganitong uri ng tao. Ganitong klaseng malalaman mo kung ang naliligaw sa iyo ay seryoso ba o hindi. Kasi una sa lahat, ito lang mga guidelines. May mga lalaki kasi na pag naliligaw sa babae, ang madalas nilang hinihingi na evidence na kung talagang may gusto ang babae. Di ba madalas yun una sa mga kabataan? Pakis. So kung hindi pumayag, ay hindi mo pala ako mahal. So tinuturo ko yan sa anak ko na babae. Sabi ko pag may lalaking sinusukat niya pag-ibig mo sa pakis, sabi ko hindi na pwede yun. Yun ang mga tao na dapat iwasan mo. Kasi pagsamantala yan. Kasi kung ang tunay na mangingibig, una sa lahat, napakataas ng respeto niya. So marami tayong mga kaibigan na malapit nang ikasal, pero marami nakakapansin na kahit naglalakad sa kalsada, hindi nag-holding hands. Kasi nga grabe ang respect ng lalaki sa kanyang girlfriend. So yun ang mga bagay-bagay, at yan natutunan yan sa bahay. Dapat hindi yan matutunan ng mga bata. Kasi sa television, ang pinopromote sa television, hindi, puro romance yan dyan eh. Mga romantic scenes ang pinapakita. So ngayon kung nakakapanood yan mga teens mo, yun gagayahin nila, kanila ganun ang tama. Yes po. I really agree on the fact na dapat matutunan yun sa bahay. Tama. Dapat turuan ng magulang. Kung ikaw ay isang teenager, kahit teenager, kahit 20s, kung lalapit ka ng advice sa mga kaibigan mo, and yung kaibigan mo unbeliever, ang ipapayo nun sa'yo, mga modern na payo. Tama. Kasi, halimbawa, wala kang alam sa panliligaw o tipo ng liligawan. Pag nagtanong ka lang sa barkada mo, iba-iba yan eh. Kasi, sabihin natin, iba-iba yung mga taste na mga yan. So ngayon, bibigyan ka nila ng mga iba't ibang ideas din. So ngayon, mangyayari sa'yo, pag sinunod mo yan, wala talagang kwentang mangyayari sa love life mo. Kaya mas maganda ang mga idea na yan, galing talaga sa magulang mo. Tatay mo, papa mo, mama mo, kailangan sila makapagbigay. Kaya nga, lalaki kong anak, sinasabi ko dapat pag naliligaw ka sa babae, ganitong babae pipiliin mo. Una sa lahat, hindi lamang siya ang alamin mo, mahalaga din yun, alamin mo, background ng pamilya nila. So, kilalanin mo mabuti kasi baka mamaya siya lang mahal mo. Hindi mo alam na pag nagsama kayo, sama yan pamilya. Diba? So, akala kasi ng iba, hindi, ito lang naman mahal ko, yung anak nila, hindi. Pamilya yan eh. So, pag tinuluyan mo yan, do you like it or not, maging kabahagi ka ng pamilya nila. Kaya sabi ko dapat, yun sinasabi ko dapat noon sa anak ko, pag nanligaw ka, alamin mo rin background ng family. Nang sa ganon, handang-handa ka, na balang araw kung mag-asawa kayo, alam mo kung anong pamilya masasalihan mo. Kung saan ka mapupunta. Diba? Tama? That's a very good advice. No? Alamin mo yung background ng family. Baka mamaya, siya lang gusto mo, tapos hindi mo gusto tatay niya, hindi mo gusto mama niya, ayaw mo sa mga kapatid niya. So, paano kayo ngayon mananahimik niyan? Paano kayo makakapamuhay ng masaya? Di ba Pastor sabi sa kanta, love will keep us alive? Yan nga yung mga, di ba, may mga kantang love will keep us alive. Love is blind. Actually, ang love, hindi siya blind eh. Kasi ang love, di ba, ang pag-ibig, siya talaga nakakita ng tama eh. Kaya nga, di ba sabi, Bible tayo pumunta, sabi nga ng Panginoon eh, ang unang utos ay, igalang mo ang Panginoon. Sa isip mo, sa buong kaluluwa mo, sa buong pagkatao mo. Ang pangalawa, sabi niya, ibigin mo yung kapwa eh. So, pag iniibig mo,
Una sa lahat, maganda relationship mo sa Panginoon. Naintindihan mo kung paano kayo inibig ng Diyos. So ngayon, pag kinompare mo ang sarili mo sa pag-ibig ng Diyos, matuto ka talagang tumanggap din ng kung sino ang tao. Kaya ang love, hindi talaga siya blind. Siya yung nakakita ng maliwanag na patutunguhan o maliwanag na uri ng tao na gusto niya. Hindi yung parang, hindi, love is blind eh. Kaya, hindi. Pahamak yan. Mga invento lang kasi ng mga salita yan, love is blind eh. Mga age doesn't matter, yung mga invento yan eh. Diba? Una sa lahat, may mga nagsasabi yan, age doesn't matter. May mga kaibigan akong nakapag-asawa. Mga hindi ko kaedad mas matanda sila sa akin. Napangasawa nila, sobrang bata. Siyempre, nagtatanong din ako. Sabi ko, kamusta? Sabi niya, ang hirap din pala, no? Kasi, ang hilig nga, hindi na pareho. Kaya hindi pwede talaga na love is blind lang. Hindi. Mas maganda may guide talaga ng mga magulang. Kailangan doon talaga magsisimula sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. So, yun nga po, Pastor. Yung mga parents, paano nila i-start ngayon yung pag-build ng relationship sa mga anak nila? Kaya nga, dapat sa mga parents, habang inalagaan nila yung mga bata, hindi yan dapat mawala lagi yung talagang conversation, kwentuhan. Kasi doon lang naman yung mawawala eh. Pag yung mga magulang hindi na kinakausap, parang wala nang time magkwentuhan, magtanungan. Kasi marami ako as a pastor, marami ako mga pamilya talaga na nakikita, na witness ko talaga kung paano sila nagkakwentuhan, nagbibiroan. Hindi nawawala kasi pag malalaman mo yung family na hindi healthy, parang hindi mo marinig ng mga bata at kaya mga magulang nagbibiro sa bawat isa. Binibiro ng magulang ang kanyang anak nagbibiro sa magulang. Makita mo seryoso lang lahat eh. Kaya madalas nakikita kong healthy na family, lalo na sa pagka-pastor ko, dami ko ng church na hawakan. Nakikita ko yung healthy na pamilya, yung mga anak nila marunong magbiro sa magulang. Ibig sabihin maganda relationship nila sa bawat isa. Yung hindi talaga yung napakataas ng level. Nandun pa rin yung respect. Apa. Pero makikita mo na sa iba namang part, talagang makikita mo na ay walang tinatago to sa bawat isa, ang magulang at ang mga anak. Yun ang kailangan talaga doon. Definitely, that's one sign na nagbibiroan yung nanay, yung family nagbibiroan, no? So, you would suggest po, Pastor, na kumbaga, as a parent, wag masyadong seryoso. Tama. Wag lang yung para magsasalita ka pag meron ka lang kung galit ka lang o may utos ka lang. Hindi. Pero ang nakakatakot doon, Pastor, is if you will build a relationship to your mga anak na parang tropa lang yung atmosphere, is baka hindi ka nagalangin. Okay, iba naman yung talagang tropang atmosphere. Kasi meron namang meron akong friend noon, name niya Ronnie. Sabi niya sa akin, pag ako nagagalit, parang hindi takot ang mga bata eh, kasi pakiramdam nila nagbibiro pa rin ako. Sabi ko, baka siguro madalas ginagawa mo pag may sinasabi ka, halimbawa galit ka, talagang hindi mo siguro mo talagang dinidiin, ipinapakita na meron ka talagang galit. Baka mamaya nagagalit ka tapos maya tatawa-tawa ka lang. Kaya sabi ng mga anak mo, hindi ka seryoso. Parang sarcastic lang. Parang ganun lang. So dapat magkaroon lang talaga, malalaman lang nila na merong mga area na maintindihan mga anak mo na igagalang kanila sa ganun, pagka magulang. Tapos meron naman kayong mga bagay na pinagkakaintindihan tulad niyan, mga sa relationship, na maintindihan ng mga anak mo na nagbibigay ka ng advice at concern sa kanila. Kasi madalas naramdaman, tulad sa akin noon, nagagawa ko yan, pero bago ko gagawin yan, bago ko ginawa, nandun yung pag-aalinlangan, baka mamaya understood ako ng mga anak ko, baka mamaya sabihin nila na bakit sinasabi ko to. Pero isa sa mga hindi ko makalimutan, merong akong box na basa noon kung paano i-guide ang mga bata. So isa doon sa mga nabasa ko, na dapat sa pakikipag-relation, sa pagpili ng makakasama, ang magulang mayroon doon malaking
part sa kabataan. Sa pag-build ng idea and expectation, dapat meron. For example, may mga tayong mga couple na galing sa broken family. So kung galing sa broken family yan, of course talagang kumbaga doon sila lumaki. Pero meron akong kaibigan na lumaki sa broken family, na nag-asawa siya, talagang nakapag-build siya ng magandang pamilya Kaya lang isa lang kasi lagi niya sinasabi sa akin noon. Ayaw ko lang pastor na maranasan ng mga anak kong na-experience namin. Kaya ingatan ko ang pamilya na ito na hindi matulad noon sa amin. Pero siguro hindi ko lang alam kung gaano kalaking porsyento merong ganung pag-iisip. Kasi madalas, di ba? Kung ano ang kinagisnan, ganun din nangyayari sa buhay. Definitely. Majority, pero hindi naman po lahat. Depende pa rin sa tao kung ituloy pa yung ang history ng pamilya nila o putulin niya na. Yes. And speaking for my family, I think sa father side, yung family ng tatay ko is may lahi sa kanila, at least per generation, marami asawa. Okay. So, I am blessed na my parents is still together. Wala namang perfectong pamilya. Pero, ayun, I think one of that I'm really thankful for is the family. Kasi hanga ako sa patience ng nanay ko. Matitigas ang ulo namin. Hindi kami nilalayasan. Yung tatay ko, andyan lang din. Sa bahay lang din. He's not the kind of person na makikita mo sa inuman every now and then. So, I think it's one of the big factors din kung bakit ganito ako ngayon. So, I'm thankful for that. So, your suggestion, first suggestion is that for the parent to be able to start or to build a new relationship with their children is wag sila masyadong pakaseryoso. Tama. Dapat marunong din dapat mamili o maglagay sa ayos ang magulang na ma-identify din ang kanilang mga anak na kung seryoso sila. Okay. So, dapat alam nila kung saan ilagay ang kanilang mga sarili. So, be careful lang din when you're building a friendly relationship with your children na baka hindi na kayo seryosohin. Tama. So, there would be still a difference between there must be a distinction na malalaman mo na seryoso ka at hindi. Tama. Dapat alam nila na ang sinasabi mo seryoso o ang sinasabi mo ay para magkaroon ng katuwaan. Dapat alam nila dapat. Sa bagay. My father is a very serious person. Pero when he cracks jokes, parang magaan din sa pakiramdam. So, I really agree on that. Pangalawa, ano po yung may papayo nyo, Pastor? Kung paano magbe-build ng relationship yung parents sa mga anak. Siguro, pinading ka maganda. Sabi ko nga, as a parent, dapat nagkakaroon ka talaga ng time, lalo na yung paglabas. Bonding. Kasi madalas mga magulang, magastos yan mahal. Sa akin kasi hindi naman kailangan gumastos ng todo-todo Mayroon nga akong natirhan noon sa probinsya namin para nalipat ako ng kabilang barangay. Tapos, tabing dagat siya. So, pag tabing dagat, may low tide, may high tide. Pag nag-high tide, mataas ang tubig, bumibili ako ng konting isda. Actually, binibili ko nga nun, tamban lang Yung tamban sa amin, pinamimigay nga lang yun Halagang 20 pesos noon, dami. Bibili ako ng 1.5 na soft drinks, kanin, punta kaming dagat, naliligo kami. So ngayon, marami ring mga kapitbahay namin nakakapansin. Sabi niya, kakaiba to yung pamilya na to Sabi niya, marami ka ba, Pastor Pera? Sabi ko, wala naman. So tinuro ko sa kanila na kung paano i-treat ang pamilya. Sabi ko, hindi siya kailangan ng gastos. Maging creative ka lang. Apo. I think, I really agree on that na dapat
may quality time and bonding time. Iba pa yung bibili ng masarap na ulam sa bahay, di ba po? Iba din iba yun. Iba sa yung lalabas talaga. Tama naman. For example, meron kaming type na lalabas kami. Punta kaming halimbawa, SM. Actually, wala naman akong gagastusin pera eh. Iikot lang. Sabi ko nga, di ba meron nga akong kaibigan, sabi, minsan nakikita niya mga picture-picture. Sabi niya, si Mrs. nga, hindi ko na nalalabas bro eh. Sabi ko, 50 pesos na naman yung spag sa sa Jollibee, di ba? So, sabi ko, dalawa ka ni Mrs. mo, 100. Sabi ko, hindi malaga ang kinain doon. Ang malaga, meron kang time. Sa mga kabataan, yung mga anak mo, kondisyonin mo lang yan eh. Okay, pasyal tayo, pero paalala ko sa inyo, wala po tayong pera. Gusto ko lang kayong ilabas. Meron man pang snacks. So mga bata makakaintindi naman yan. Ang importante doon kung paano mo lang sila i-deal. Tulad kung hindi man sa mall, halimbawa, may magandang place ako nakita, malapit lang, punta tayo doon, o tabing dagat. Iba na kasi ang dating sa mga bata, no? Tama. Iba na yun. Tama. So I think, Pastor, the reason why you are what you are is because ganun din kayo pinalaki. Yes. Ang kasi, tatay ko tsaka nanay ko. At hindi lang sila. Mga kapatid kasi ng tatay ko, dami silang magkakapatid eh. Lahat ng pamilya nila eh. Ganon ang relationship, ang magulang at mga bata. Tatay ko nung maliliit pa kami, may mga time talaga na yung biruan namin, ang saya eh. Mga tawag nito, kulitan. Ganon din sa mga tito ko, ganon din. Na pag namasyal ako sa bahay nila, ganon din ang way. So parang iniisip ko na siguro na-adapt din to nila ni tatay sa kanilang magulang. Kaya yun din ang kinalakihan ko na kung saan nagpamilya ako, meron na akong mga anak. Kung ano ginagawa ng tatay ko. Tatay ko noon, minsan sasakay lang nga kami sa bangka, walang pagkain eh. Pasyal niya kami. So ganon lang din in-apply ko sa mga anak ko. Kaya mga anak ko malapit. One big factor nun, po, kung ano kayo ngayon is kung ano yung kinalakihan nyo. Tama. Pero, now that we are aware na ganun nga yung nangyayari, kahit na sabihin natin na nagaling kayo sa hindi magandang pamilya, that should not be the reason para yung pamilya mo is maging ganun din. Yes. So, it must be stop. Kasi, mayroon akong friend na actually, mayroon akong member sa church, sa Parañaque. Yung struggle niya kasi, kasi yung hiling niya sa Panginoon, sana tatay niya ay magbagong buhay. Kasi sabi niya, Pastor, tatay ko talagang, lugbok sa bisyo eh. So ngayon, sabi niya, talagang nais ko sana magbago, kaya sabi niya, na-stress ako eh. Sabi niya, magbabago pa kaya yun? Sabi ko bro sa kanya, granting o halimbawa, si tatay mo hindi talaga magbabago. Pero sabi ko, ito lang may papayo ko. Kung ano kinalakihan yung pamilya, kasi yun nasabi niya, parang daw mula nang maliit sila, gano'n na lang. Sabi ko, mapuputol naman yun eh. Sa'yo na. So kung ano kinalakihan mo, at ang dinidesire mo na sana magiging ganito, sabi ko, ikaw magsisimula nun sa pamilya mo. Kasi baka mamaya ay ituloy-tuloy mo. Kaya sabi ko, payo lang, na kung ano ang dinidesire mo na sana mangyari sa pamilya mo, pero hindi talaga natupad sa tatay mo, dahil nga yung tatay mo, sinusunod niya lang gusto niya, sabi ko, may stop yun. Ikaw magsimula sa plano mong ganun dapat na pamilya. Alright. So, naintindihan niya naman. Sabi niya, oo nga, Tama. So, we already know na even if pangit yung background mo, it should not be the reason kung bakit magiging pangit din yung sarili mong pamilya. Tama. Kasi siyempre may sarili kang pasya. So nakita mo naman ang naging effect sa'yo. So siguro, hindi ka naman siguro mahina ang utak na itutuloy mo pa yun sa pamilya mo. So, siyempre kung ano yung struggle nyo noon, ano ba dapat desire mo? Di ba dapat sa pamilya ko dapat hindi iba. Pwede. Tama. Hindi dahilan ang background kung saan ka nanggaling. Opo. And for the tips, dapat unang-una try to build a relationship na friendly ba? Yung makakapag-joke din yung mga anak mo. Tama. Dapat yun ang atmosphere, pero hindi dapat lalagpas to the point na hindi na alam ng anak mo kung seryoso ka pa o hindi. Tama.
And pangalawa is try to have a quality and bonding time outside the house. Tama yun. Outside the house. Not important kahit walang pera o ano. Hindi na kailangan. Maganda yung may pera ka, pero kasi kung yan lang antayin mo na pag may pera, paano kung wala? So, maubusan ka ng oras, panahon. Alright. So, now that we tackle about the parents, I think it's time for the children naman. Okay. Ano yung magandang gawin ng children, children's, so that they would have a good relationship with their parents? So, sa mga kabataan, una sa lahat kasi isa sa magiging bagay na kanilang makikita na para na magiging masaya naman o maligaya ang kanilang magulang. Tingnan na lang nila yung kung paano nag-strive o sumisikap ang kanilang mga magulang para sa kanila. Kasi minsan nalulungkot ako, may mga kabataan na pag sumusuway sa magulang, parang wala mo lang itong kabigat-bigat sa puso niya kung paano sila pinalaki. So sa mga kabataan, mas maganda, payo ko talaga. Kasi una sa lahat, pagpayo kasi punta natin Bible di ba? Opo. Kasi nga sabi nga sa Philippians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. And this is the first commandment with promise. Yon po ang pangako ng Diyos. Ang pangako doon na mabuhay ka ng mahaba sa daigdig. So, kailangan na naman gawin talaga ng mga bata ay hanapin din nila, pagsikapan din nila ang mga bagay na makapagbigay kasiyahan sa magulang. Huwag lang yung, kasi maraming mga kabataan yan, di ba? Lalong-lalo na ngayon sa era natin. Mga kabataan na mas mahaba pa yung kanilang oras sa barkada nila o sa labas kaysa magulang. Kaya kailangan din talaga ng mga bata na sa loob ng bahay, may mga struggle minsan mga mama mo o papa mo sa pagtatrabaho, gawaing bahay. Alam naman natin mga magulang, yung mga kaligayahan yan pag nag-impart tayo sa gawain. Mga instead na si mama mo pa magugas ng plato o kukunin mo ng part na yun, ako naman magugas. So yung mga bagay na yan, nakakataba sa puso bilang mga magulang. Na nakikita mo yung anak mo, meron siyang concern sa mga ginagawa mo, gusto niyang mapagaan yan. Yun naman dapat ginagawa Okay. So, ano pa, Pastor, the first point na dapat gawin ng children is to appreciate ba? Appreciate? Tama, dapat i-appreciate niya yung mga ginagawa ng magulang. Kasi di ba, may mga ngayon mga bata, minsan may mga, di ba, may mga datingan minsan ng mga magulang, nagsusorpresa. Tapos may mga bata, nung nakita yung binili ng magulang, instead na i-appreciate, i-hug yung magulang nila, pasalamatan, sasabihin pa, hindi naman yan ang type ko na branding. Di ba? So, masakit sobra yun. Masakit sobra yun sa mga magulang. Hindi man niya, hindi siya magsasalita, pero sobrang sakit yun kasi una sa lahat, pinagsikapan niya na para i-surprise ka So, dapat, anumang bagay na maipakita ng magulang sa mga bata, gawin lang talaga ng mga kabataan ay i-appreciate. Kasi may mga bata, kasi pag magulang ang nagbibigay, parang feeling nila, hindi naman kailangan i-thank you yan Di ba? May mga arang ganon. Tinatanggap lang, pero hindi makarinig mula sa kanilang mga bibig, hindi man lumalabas na, salamat. Kasi para sa kanila, magulang naman nagbigay. Parang responsibilidad nyo yan. Tama. Kaya dapat talaga, mga bagay na yan o mga salita na yan ay naririnig ng magulang. Masayang-masaya mga magulang sa kanila. So, dapat i-practice ng mga bata to appreciate what the parent has done to them and try to be vocal about it. Tama. Halimbawa kung may pasok, tapos binansahan ka ng magulang mo ng damit, di ba? O pinaganda ka ng almusal. Huwag mong iisipin, hindi, responsibilidad nila, magulang yan Kasi pag sinabi mong salamat sa pagplansa, sa paghanda ng almusal, sigurado ako, haba ang buhay ng magulang mo At ganoon ka rin. Di ba? Kasi hindi siya, wala siyang sama ng loob.
Ang tao kasi pag punong-puno ng kasiyahan ng puso, isa yan sa mga nakikita kong nagpapahaba ng buhay. Pahaba ng buhay. Tama. Po. Isa din yun sa, may napanood ako sa YouTube na documentary or study. Yung mga tao na humahaba yung buhay, averaging na 80 pataas, ang pinaka nakita nila sa study is that hindi sa diet, hindi sa air na sinisinghot, kundi sa mga relationship nila, sa kanilang mga asawa, sa mga peers. Yun yung talaga nakakapagpahaba ng buhay. Tama, kasi meron ako mga nakikitang family sa province. Meron nga naging member ng church namin sa probinsya. Sa hinawakan kong church noon. Is mahigit na 90 ang edad. Isa sa mga nakikita ko, yung mga anak niya masasaya eh. Kaya tama yun, hindi yun sa diet eh. Kasi kahit anong diet mo, tapos lagi namang masama ang loob mo, makaka-epek kasi sa ano yan eh. Sa buhay mo eh. Yung lagi kang nangungonsime, maiksi talaga buhay mo, kakasakit ka talaga. Kaya ang tao magkakaroon talaga ng good health pag talagang sa araw-araw masaya ang buhay. Wala po siyang sama ng loob. And yung sama ng loob, Pastor, I think it's one of the product ba ng isang pagiging Kristiyano. If you're truly is a Christian, you will learn to forgive. You will learn that sinuko mo na yung buhay mo eh, hindi na ikaw yan. So, maganda din yun, na isang product ng pagiging Christian. Kaya nga, di ba, isa nga din sa mga pinayo ni Kristo, di ba, ni Jesus na pag may nagkasala sa'yo, patawarin mo. Kaya nga, tanong nga sa kanya eh, Lord, baka mamaya paulit-ulit, ilang beses ko siya patawarin. Di ba sabi doon ng Panginoon, 7 times 7. Kasi ang idiomatic expression yan eh, ng mga Jewish people. Pag sinabing 7 times 7, ano na yun, ibig sabihin, kung ilang beses yung sige lang, patawarin mo lang, parang walang katapusan. Kasi totoo nga naman, pag marunong ka magpatawad, marirelease mo agad yung sama ng loob mo eh, isang tao. Kaya, sasabihin na natin, kung sa doktor na mga salita, good for the heart yan. Good for the heart. Diba? Maganda sa puso yan. So, ayun po, balikan natin yung tip para sa mga bata or sa mga children is to learn to appreciate what the parents has done for them. And appreciate in the way na very vocal. Hindi lang yung post lang sa Facebook. Karamihan kasi ngayon, puro post sa Facebook. Yun sa bahay naman, hindi naman ganun. Kaya mas maganda kasi, di ba, parang medyo punta ako sa dulo. As a pastor, siyempre, may mga panahon talaga na nagsiservice ako sa mga namatayan. Isa po sa mga, lalo na pag yung namatayan, kilala ko, Tapos nakilala ko sila kung sino sila. Tapos doon sila magsasalita sa eulogy. Sa part ng eulogy. Parang nahipokrito, sabi ko parang napaka-hipokrito naman. Na sasabihin mong mahal na mahal mo mama mo o sino man yan. Ay nalagaan ka, pero meron, one time ito tunay na talagang experience ko. Isang member, namatay ang asawa niya. So, nakipaglamay ako. Sobrang lungkot niya kasi mga anak niya nung simula na umalis sa bahay nila, hindi na umuwi. May dumating na babae, ang tagal niya muna, tinitingnan. Sabi niya, Pastor, parang anak ko yan. Sabi ko, bakit hindi mo kilala? Sabi niya, hindi, anak ko yan, Pastor. Imagine, pag-graduate ng high school, pumunta ng Maynila, umuwi, patay na mama niya. Siya may mga apo na rin, ibig sabihin, lula na siya nang umuwi din. So, tapos nung nag-eulogy, parang hindi ko sabi ko, ba't hindi mo sinabi yun ang buhay? Di ba? Kaya nga, pinakamaganda, malakas ka pa, buhay pa magulang mo, dapat marinig na nila yung salitang I love you. Hindi, madalas hindi
Yan ang mga bagay na hindi talaga masabi ng mga bata sa kanilang magulang. O ganun din ang mga magulang sa kanilang mga anak. Di ba? Yung mga tinatawag natin yung mga magic word. Mahirap sabihin, pero pag nasabi mo yan, iba kasing impact niyan. Opo. Kaya, iba talaga. Dapat sa mga bata, tama yun, huwag lang yung post ng post. Dapat maging vocal talaga sa pag-appreciate ng ginagawa ng magulang, magpasalamat, magsalita na mahal. Kasi, ano lang naman yung haba ng mga buhay niyo sa mundo, di ba? Tapos, doon mo sasabihin, pag eulogy, patay na, wala, hindi na maririnig yun. Opo. Me personally, Pastor, pinapractice ko siya. Kasi every week may Bible study kami sa bahay. After nun, sinasabi ko sa nanay ko, sa kapatid ko, mahal ko kayo. Tama. And sa umpisa, parang nagaganong ka. Parang word, parang awkward. Parang OA kayo, no? Opo. Pero hindi din eh. Sa umpisa lang yun. And lang. yun. Isa sa mga nakaugalian ko is hindi ako nagpopo at opo sa nanay at tatay ko. Pero pag sa iba naman, opo at opo. So when I realized that na, pag sa ibang tao nagpopo ako sa mga nanay at tatay ko, hindi. Gradual, unti-unti, ginagamitan ko na ng po at opo. Hanggang sa, nagpopo at opo na din ako. Yun nga, pag tinitingnan kasi natin minsan, lalo na mga kabataan, mas magalang pa sila sa labas kumpara sa loob ng bahay nila. Parang gusto nilang ipakita sa labas na talagang napaka-refine ng kanilang ugali, pero napakagaspang sa loob ng bahay. Dapat kasi, hindi. Dapat mas refine ka sa loob ng bahay mo. Ganon din sa labas. Tama. Huwag lang yung sa labas lang. Nga po. And tatay ko kasi, di ba po kaugalian ng mga Pilipino magbe-bless. Ayaw ng tatay ko. So, as a small gesture, ang ginagawa ko, kumikis na lang ako sa cheek. Kahit nandun yung tropa niya, kahit naggagawa siya, kahit puro pa, sabi, bakis. Ganon. So, I think, tuwan-tuwa yun. Kasi kahit hindi ako nahihiya, kahit nandun, mga barako yun nandun. Diba? Tapos, ang laki-laki ko. Isa, naka-Amerikano pa ako galing pag sa church. Okay. Sige lang. Yun nga, yung mga bagay na feeling na mga kabataan ay nakakahiyang gawin, pero hindi. Dapat ginagawa. Kasi nakakataba ng puso ng magulang yan. Actually, mga magulang, kahit nga ako, pag yung halimbawa, darating ako, tapos hindi ako pinapansin ng mga anak mo, busy sila sa mga phone nila, kung ano man ang mga pinagkakabala nila. Kahit minsan hindi ako nagsasalita, pero meron akong sama ng loob na hindi mo lang nila tinanong na pagod ba ako? Kamusta ba ako? Di ba kasi minsan mga bata, tutok na lang sa cellphone, hindi mo lang iPad, dito ka na pala. Kamusta yung araw? Alam mo mga ganong salita, nakakagaan ng damdamin ng magulang yan eh. Pero sa mga bata ngayon, wala na. Feeling nila kasi parang hindi na kailangan sabihin. Pero mas maganda na pag-usapan natin. Kasi reminders nga. Lalo na sa mga viewers natin na mga bagay na yan, feeling mo parang pangit sabihin, nakakaya sabihin, pero nakakataba pala ng puso ng magulang pag narinig nila. Kahit sabihin na natin, nagsabi naman ako, pero parang hindi naman nag-respond si papa ko. Nagsabi naman ako, parang hindi naman nag-respond si mama mo. Pero tandaan mo, kahit hindi yan sila nag-response, tuwang-tuwa yan sila. Oo nga po. I think I will add that on my practice. Kasi kapag umuwi na ako, si Papa nandun lang naglalaro. Siguro I will add, Papa! Ganun. Siguro marami naman nakakilala kay Leo Valdez. Di ba yung singer sa Miss Saigon, The Engineer. Nagcha-church din sila dati. Nakikita ko sila noon. Din kalugar lang namin. Ang kanilang magulang naabutan ko pang buhay. Actually, bata pa ako noon. Yung mami nila noon. Pag pumupunta akong church, ang hilig niya lagi mag-offer ng bulaklak kasi dami niyang garden eh.
Sasabihin niya, daan ka rito pakidala na lang ng bulaklak sa church kasi maaga ka palagi. Napapansin ko yung kahit matatanda na sila, lahat yan sila, nagkikiss yan sila kay tatay nila at kay nanay nila. Pero mga may mga pamilya na. Susunod ko nakikita na sabi ko, bibihira na lang may ganun. Bihira na lang. Bihira na. Kasi magulang ngayon, dalaga mong anak, binata mong anak, yakapin mo, pagagalitan ka pa eh. Di ba? Parang, huwag mo nga akong yakapin, laki-laki ko na. So ngayon, di nila alam, grabe nasasaktan ng magulang noon. Kasi gusto niya kang hihag. Dahil nga, siyempre, in-express niya yung pagmamahal niya sa'yo. Tapos ikaw, inaano mo yun, hinahawi mo yung mga kamay nila. So dapat huwag gawin ng mga kabataan yun. Dapat i-response nga nila yan, hindi ba? Nang sa ganun ay mapahaba nila buhay nila. So, yun yung una po, Pastor. Learn to appreciate sa mga bata. Ano yung pangalawa? Meron pa bang pangalawa? Sa akin, malaki na yung bagay na ganun. Na ma-appreciate ang ginagawa ng magulang, mapasalamatan ng mga magulang kahit sa kunting bagay na makikita mo na ginawa nila para sa'yo. The same time, alam naman natin, mga magulang natin, maliban sa mga hag-hag na yan, inaasahan nila lagi yung grades. O kaya yung pangarap nila sa'yo. So siguro, kailangan din yung mga bata, magkakaroon din sila ng goal. O may mga goal naman. What I mean, i-focus nila talaga, mag-focus sila sa goal nila. Na siyempre, di ba, mula maliit, maririnig mo yun sa magulang mo. Ay, gusto ko sa anak ko to paglaki ganito. Siyempre, kinalakihan mo, naririnig mo yan. So, ibig sabihin, desire nila yan. So, isa siguro sa mga way na mapasayang magulang, pag nakita ng magulang na yung anak niya ay nagpupursige sa bagay na nais niya mangyari. Paano kung ayaw, Pastor? Ayaw ng anak na, dapat doktor ka, sabi ng magulang. Ayoko nga nun. Okay, sabihin naman natin hindi. Pero sa magulang, advice ko lang Sabi nga ni Solomon sa Proverbs train up the child the way he should go. Ang word na train up is, hindi siya yung training na kung ano gagawin. Hindi. Ang word na train up, the way he should go. The way he should go, tingnan mo yung bend ng bata. Ang word na bend ng bata, makikita mo, papansin yung kanyang hilig. So para nang sa ganun ay magiging bright ang future ng bata. Kung ano yung hilig. For example, ang anak mo pala ay gusto magiging engineer. Pulis ka, gusto mo siya maging pulis. Takot siya sa'yo, ikaw nagpapaaral. Gagawin niya yon pero hindi siya magiging masaya. At the same time, huwag kang asang sa success siya doon. So, ibig sabihin, both dapat, ang magulang, mayroon din siyang pagtingin sa ganun. Ano ba yung bend ng anak ko? Ano ba yung gusto niya? So, yun ang susuportahan mo. Apo. So, kailangan din gawin ng bata na yung goal na yan, pareho nilang goal yan, magulang sa siya. So, dapat, pagsikapan niya rin yun. Paano, Pastor, kung yung anak mo lalaki, gusto maging Darna? Ay, yun ang mga delika. Actually, pa sa mga ganong usapin, siguro marami. Maybe we could talk about that on the other topic. Next topic episode, siguro. Okay, or next episode natin. Pag-usapan natin kung bakit nagkakaroon ng mga ganon. And how to deal, especially in our faith, Christian faith, it's something na hindi na lulugod ng Panginoon. Tama. Siguro sa sunod nating topic or episode, pag-usapan natin yon, doon paano natin i-deal yun, and then tingnan natin kung ano ang sinasasabi ng Bible doon. Nang sa ganon, hindi tayo mag-condemn kagad-agad. Yes. Hindi natin sila ma-judge. Kasi meron husga agad So, hindi mo pa alam nga kung anong naging dahilan at reason bakit nagkaganon. So, maganda yun i-discuss natin next episode natin. Definitely, as I grew in the faith, one of na-realize ko is that nung mga earlier days, pala-judge ako. But, yun nga, habang marami ka natututunan, it's not really the first emotion or the first thing that you should feel ba or think. Tama. Ganun din ako dati nung umpisa pa lang ako mag-learn, mag-study, marami akong binabasa. Dumating na ako sa punto, nagiging dogmatic ako, feeling ko dapat ganito. Pero later on, habang
lumalawig din o humahaba yung buhay mo sa daigdig. Marami ka rin makikita na ay hindi pala dapat. May mga reason din pala. So, dapat may mga dealings din na tama. Nang sa ganun, hindi ka rin maka-offend. Yung magandang pausapan natin sa sunod naman. Ano oras na ba? It's been 1 hour and 15 minutes. Time flies so fast. Nice. Time will not permit, pero I think it's been good for the first episode. Yes. Marami pa tayo pag-uusapan, definitely. So, paano natin tatapusin tong first podcast na to? Ano lang sa mga viewers, hindi naman kami expert sa mga lahat-lahat ng sinabi namin. Pero ang amin lang punto dito at layunin na baka makapagbigay ng konting kaalaman at mga guidelines. Kasi hindi na, kaya nga ang pag-uusap natin parang halo-halo. Kasi ang intensyon natin dito na baka makapagpulutan din ng aral. Ganun lang naman layunin natin. Yeah. Not to misunderstood ng iba na dalawang Christian to nag-uusap, puro Christian lang pag-uusapan. So, hindi, parang nasa ganun ay walang ma-offend. Kaya nga, pinag-usapan na binabalanse natin. So, depende na rin yun sa mga, sa pagpakinig mo ng ating topic, kung paano mo ito intindihin. Pero ang layunin lang talaga nito, hindi i-condemn yung belief ng iba o ang kanilang lifestyle nila. Ang malaga lang dito, kaya nga gumagamit, binibase nga natin sa Bible. Kasi alam naman natin kung naniniwala ka sa Diyos, i-respect mo ang kanyang salita. Yes. So the opinions and our thoughts will be mas magiging geared towards the Christian faith kasi nga Christian tayo. Tama. Pero please don't use that as a reason para hindi na panoorin tong podcast because there's a lot to learn. Tama. There's a lot to learn. So maraming salamat sa panonood, sa pakikinig. Abangan nyo on the future episodes pa. So, can we do this every week, Pastor? Yes, basta may roon lang akong free time. Free time. Okay. So, madalas naman, mga free time ng mga pastor is Monday. Kinukonsider namin yung rest day namin. So, kung wala lang naman mga meetings o mga appointment, pwede. Para marami tayong mga topic na may discuss at may hatid sa ating mga viewers. Apo, yes. So, thank you so much for watching. Ano ba? Hindi ko alam kung paano i-end. So, yeah. Follow me on social media na lang. Follow me on social media, J. Buen Suceso Photography sa Angel J. Buen Suceso on YouTube and kayo papasor saan kanila makikita. Okay, sa ating mga viewers, pag gusto nyo mag-learn ng Word of God, mayroon po akong Facebook Live, Bible Study every Tuesday, 7 p.m. So, puntahan nyo lang yung type nyo lang Raymond Masa. So, makikita nyo doon yung live. So, ililink na rin natin siya sa video na to para hindi na nila Kasi, I think you had the trouble with your account na maraming Raymond Masa no? Sige, link mo na lang. Opo. And then, sa mga nasa bahay na gustong mag-worship sa Panginoon, gusto makapagpakinig ng preaching. So, i-like nyo lang ang First Baptist Church of Ibayo na page at saka Friends Who Like First Baptist Church of Ibayo. Okay po. So makikita po yung mga preaching ko doon lahat. Okay po. So ayun. Para nang sa ganun, halimbawa kung nasa bahay kayo, hindi kayo makapag-church, gusto nyong makapagpakinig ng salita ng Panginoon, so mapoprovide po doon. Yes. Pero wag yung gawing dahilan para di na pumunta sa church. Tama. Kung may time church po talaga. Alright. Maraming salamat and see you on the next one. Okay, maraming salamat. God bless sa inyong lahat.